Hello, magandang hapon po sa inyong lahat. Oras natin sa Pilipinas habang nire-record ko itong video, alas 2:30 na. So, kamusta ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao and saan mang sulok ng mundo? Kung kayo po ay bago sa ating Munting Tinig channel, huwag kalimutan mag-share, mag-like, mag-subscribe, and don't forget to click the notification bell para updated kayo every time na magla-live tayo at mag-upload ng mga video at kung ano-ano pang mga activity ang gagawin natin sa ating Munting Tinig channel. Ang pinaka-importante dyan, kung kayo po ay sumusuporta sa channel na ito, huwag kalimutan talaga mga guys at mga kamunting tinig, mag-like. Okay? So welcome po ang mag-subscribe. Very much welcome po yan. Ngayon, pag-usapan natin ang pagka-ignorante ng mga Duterte diehard supporters. By the way, kawawa naman itong kapatid ni Rodrigo Duterte na matanda din, no? Naniniwala talaga siya na parang ang ating mahal na presidente ay nag-offer ng reconciliation. Ako, bilang loyalista, bilang pro-government, nagmamahal, sumusuporta sa Pangulo at sa gobyerno, wala pong problema sa akin kung si PBBM ay nag-offer ng reconciliation because it reflects sa personalidad ng ating mahal na presidente. Pero sa punto na ito, hindi po namin matanggap na pinapakalat ninyo na si PBBM po ay nag-offer ng reconciliation sa mga Duterte. Kaya po, hindi daw po naniniwala si Rodrigo Roa Duterte, ang matandang hukluban, okay, na nakakulong doon sa International Criminal Court, na sincero daw po ang pagka-offer ng reconciliation. Kaya nga, alam mo, palaging misinform yung mga Duterte diehard supporters eh. Pati yung kapatid ni Digong na biktima. Paniwalang-paniwala talaga siguro si Tatang, kaya nga po nasabi niya na hindi daw po naniniwala si Rodrigo Duterte sa peace reconciliation offer ng ating mahal na presidente. Nag-ugat kasi ang reconciliation na yan noong nagkaroon po ng panayam si Taberna, okay, Tunying Taberna kay PBBM. Kung willing daw po bang makipagbate. Sa Pangulo, willing kasi ayaw po ng Pangulo yung tinatawag na gulo. Ang problema, minisinterpret ng mga Duterte diehard supporters na mga bobo, na mga alinyanga, na yung offer daw na reconciliation ay nanggaling sa kampo ng ating mahal na presidente at kay Pangulong Bongbong Marcos mismo. Kaya nga po sabi ni Roque, sabi ni Vic Rodriguez, sabi po nila, sino ba yan? Sabi po nila Bongo, Bato de la Rosa, na kung sincero daw po ang ating mahal na Pangulo sa reconciliation, pauwiin niya daw po si Rodrigo Roa Duterte dito sa Pilipinas. Okay, na nakulong dahil sa inakusahan ng kapwa niya Pilipino na kriminal. Okay? Committed crime against humanity. So yan mga kamunting tinig, no? Ang mga alinyanga naman ng mga DDS, paniwalang-paniwala sila sa sinabi ni Digong, no, about sa reconciliation. Kaya kung makita niyo sa likod ko, makita niyo diyan nakasabi dito na former President brother reveals that former President Rodrigo Duterte does not believe in PBBM's reconciliation offer. Hoy, isa ka pang matanda ka. Hindi po si PBBM nag-offer ng reconciliation. Okay sana kung totoo yung mga pinagsasabi ninyo mga hinayupa kayo, hindi naman totoo. Okay sana kung hindi kayo misinformed. Pati si Rodrigo Duterte nakakulong, ginagago ninyo. Siguro yung kwento ninyo doon kay tatay ninyo Digong na uuwi sa Pilipinas, baka nakatayong nakakarton. O, 'di ba? Nakaabo na lang. Dahil po sa mga pinagsasabi ninyo, naniwala yung matanda. Lango-lango itong mga Duterte diehard supporters na ito. Nakakahiya kayo kung ano-ano na lang yung pinagkakalat ninyo para lang may masabi kayo sa mahal na presidente. Kailan ba nag-offer si PBBM ng reconciliation? Ako, naniniwala ako na kapag si PBBM mag-offer ng reconciliation, alam ko talaga na mayroong mga taga-suporta niya na ayaw sa ganon. Kasi syempre hindi talaga mapagkatiwalaan ang mga Duterte. Pero ako, kung halimbawa yun ang gagawin ni PBBM, that is what we call true color of PBBM kasi ayaw ni PBBM ng gulo. Ayaw niya ng may kaaway, ayaw niyang may kagalit, ayaw niyang may maka-agrabyado. Oh, pero siyempre, sa punto na ito, tinatanong po ni Taberna kung willing daw po makipagbati ang ating mahal na Pangulo sa mga Duterte. Eh sabi ng ating mahal na presidente, oo, walang problema. Pero ang interpretation ng mga DDS, at nakaabot doon sa kapatid ni Digong, siguro pinaabot doon kay Rodrigo Duterte,
Nako, hindi daw po naniniwala sa offer na reconciliation. Ang masakit doon, yung adjective, yung pagka-describe ng offer. Mahiya naman kayo. Ha? Mahiya naman kayo. Gaano kayo ka, what we call this, untouchable na ganun talaga yung sasabihin nyo. Hoy! For your information, ikaw ha, nanonood ka na Duterte Death supporter ka. May narinig ba kayo nga nag-offer ang mahal na presidente ng reconciliation? Kung totoo man yan, matuwa kami dahil si PBBM makatao, makadiyos, makabayan, makalikasan at makabansa. Hindi katulad ni Rodrigo Duterte at saka ni Sara at mga alipores na nagtatanim ng sama ng loob. Ha? Hindi po marunong magtimbang, magbalance ng tinatawag na prinsipyo. Ganon ang mga Duterte. Kakapal ng mga mukha ninyo na sabihin na di daw po kuno naniniwala. Wala does not believe PBBM's offer. Hoy! Totoong pinag-usapan yung reconciliation. Pero hindi po totoo na ang Pangulong Bongbong Marcos nag-offer ng reconciliation sa mga Duterte. Ha? Kaya nga dapat ninyong tandaan yan. Kaya nga binubulag ninyo ang mga tagahanga nyo. Binubulag ninyo ang kapwa nyo mga DDS na mga alinganga na hindi marunong mag-isip, hindi marunong makinig. Kaya kung ano-ano na lang ang pinagsasabi sa social media. Kawawa naman itong lalaking kapatid ni Digong. O, katanda-tanda na, hindi pa rin marunong mag-verify ng mga information. At siguro, kininto nila doon kay Digong na nag-offer si PBBM ng reconciliation. Kasi, pero ang kondisyon, pabalikin si Digong. Hoy, hindi naman po nakasalalay sa gobyerno ang pagbabalik kay Digong. Galingan po ng mga abogado niya. Galingan ni Kaufman. Labanan niya ang prosecution. O, para nang sa ganon, kung makabalik pa si Rodrigo Duterte ng buhay sa Pilipinas, para ma-enjoy niya pa yung nalalabing araw niya sa mundo. Hindi na magbigay kayo na nasa kulungan na nga, bigyan nyo pa ng fake news, bigyan nyo pa ng false information. O kayo mga Duterte Death supporters, may sinabi ba si PBBM na magkaroon sila ng offer kaya sa mga Duterte ng reconciliation? Para ano? Hinahayaan nga ng Pangulo, mag-critic kayo. O, mula ulo hanggang paa, mula ingron hanggang kaspa. Mga aswang to, mga panulay to ng mga Duterte Death supporters, kahit ano-ano na lang ipakalat sa social media. O, pati ba naman yung hiniling pala nga ng kampo ni Rodrigo Duterte na mag-inhibit ang dalawang judge kuno o tinanggal na kuno. Normal lang yan na papasagutin ng ICC ang dalawang judge. O, kung payagan sila ng ICC sa anong ground na hindi sila tatanggalin. Ngayon kung tatanggalin sila, marami pa mga judge dyan. It doesn't matter kung tanggalin niyo yung dalawang judges dyan sa International Criminal Court. Mag-inhibit sila ayon sa kagustuhan ng kampo ng mga Duterte. Di pala kasi nila yung depensa nila para pagdating ng panahon, palitan ng ICC yung dalawang judge na sinasabi nila na nagkaroon na ng pre-judgment. Aling nga itong mga Duterte Death supporter. Kaya nga pinagtatawan na namin kayo Then nabubuhay kayo sa fake news, nabubuhay kayo sa false information, nabubuhay kayo sa katangahan at kabubuhan, pati taong bayan, ginagawa ninyong tanga at saka bobo. Ang linaw-linaw na tinagot lang ng Pangulong Bongbong Marcos ang tanong ni Katunying kung willing ba ang Pangulo na mag-reconcile o makipagbati sa mga Duterte. Normal sabihin ng Pangulo, yes. Yun ang nararapat. Hindi naman po basag bulero, hindi naman sanggano, hindi naman berdogo. Ang ugali ni PBBM, makatao naman. Alin nga itong mga Duterte Death supporters na to kahit kailan. Kaya nga yung tatay, yung matanda, yung kapatid ni Digong, parang abnormal din. Naniwala siya sa offer. Nag-offer ba tatang ang Pangulo? O di kaya sinagot lang ng Pangulo ang tanong ni Tunying sa interview niya sa podcast? Lagaw, oo. Kaya ito ang patunay talaga na ang mga Duterte Death supporters nagbubunyi sa kasinungalingan. Marinig lang nila si Roque, marinig nila si Panelo, marinig nila si Maharlika, yan, mga vlogger na mga alinganga, yun, nagbubunyi sila, mga animal nila. Hoy, mahiya kayo. Kung gusto nyo ng reconciliation, kayo ang maglapit sa Pangulo. Hindi ang Pangulo maglapit sa inyo. Feeling importansya itong mga animal na ito. Bakit sino ba yung mga Duterte na yan para nga mag-initiate talaga ang presidente at ang gobyerno na makipagbati sa kanila? Wala na nga yan sila puwersa. Kundi nga makapagpakalat ng information at walang mauto at walang bulag ng mga Pilipino. Hindi na nga yan kilala yung mga pangalan nila, yung mga apelyido nila.
Oh, kung hindi lang nga pag-usapan si Digong sa ICC, nakalimutan na ng tao na may Rodrigo Duterte pala ang naging Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Bakit sa punto na ito, saan bang lakas nila? Hindi nga nila naipanalo yung mga kalyado nila sa lokal. Pati nga sa national, 3 lang yung pumasok. O nakisawsaw lang pag sa pag-endorse ni Amy at saka ni Camille Villar. Kaya kayo ha mga Duterte, huwag kayong magpaka-animal ng mga sapat kayo. Kasarap ninyo murahin ng murahin ng murahin. Kay ayaw nyo ng mura, gusto nyo ng mahal? O ayaw nyo ng mahal, ayaw nyo murahin ko kayo? Alinga nga ka mga Duterte na to. Si Rodrigo Duterte, pinaniwala nila na nag-offer ang Pangulong Bongbong Marcos ng reconciliation sa mga Duterte. Saan banda? Sinampal namin kayo ng katotohanan. Ganun ba yan ka-importante? Wala na nga yan sumusuporta sa kanila? Apelyido na lang nga nila yung kumakabit dyan. Darating ang panahon, lusaw na yan. Wala na yung magic. Kung walang magic, walang sarap. Wala na. Ang taong bayan, sinusuka na nga yung mga Duterte na yan. Kayo lang nga yung naniniwala na may persa pa yan. Wow, patawara sa inyo mga Duterte supporter. Kaya't kahit kailan, di kayo mananalo sa argument sa mga katulad namin dahil kami, kinakalaban namin ng kasinungalingan nyo. O pati sa loob ng kulungan, ginagago ninyo si Digong. Uwi na lang si Digong nakakarton. Lukuhin nyo pa, sabihan nyo pa na nag-offer ang gobyerno o si PBBM ng reconciliation. Hindi daw puno naniniwala si Rodrigo Duterte sa offer ni PBBM na reconciliation. Saan banda nag-offer? Normal kayo karon maraming salamat po sa ating lahat. Thank you very much. Isa pa. Kayo na mga Duterte Lihat supporters, abangan nyo ha. Baka mamaya si General Torre pa maging PNP chief, lalong dadagdag ang mga dagok ninyo sa buhay, sa pagkaalingangan ninyo. Hanggang dyan lamang mga kamunting tinig. Kung saan man kayo naroroon, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta at tiwala sa ating channel. Huwag kalimutan again mag-share, like at subscribe, and please don't forget to click the notification bell para updated kayo sa bawat activity natin dito sa ating Munting Tinig channel. Bye-bye!